Welcome po muli dito sa Gabay sa Mabuting Asal at welcome po sa aming bagong tahanan. Isa na namang exciting and meaningful discussion ang gagawin po natin today at ang topic natin ay fear. Ano yung fear, ano yung iba't ibang uri nito at ano ang pagkakaiba nito sa phobia. At para talakayin yan, makakasama po natin ang kapatid na Mark Angelo Camillo. Hello po, Kamaki. Thank you kapatid na Venice at magandang araw po sa inyo sa aming mga televiewers. Samahan nyo kami sa napaka-makabuluhang talakayan na gagawin natin ngayon, yung tungkol sa fear, para matutunan natin ang pagmamanage ng ating sarili para hindi tayo mapagtagumpayan ito. Yes, so first po define natin what is fear. Una, ayon sa mga psychologist, fear is a survival mechanism and natural reaction to a threat that helps protect people from harm. Kumbaga, kapatid na Venice, alarm natin yan sa sarili para sa ating safety. Ayon din sa mga eksperto, ang fear ay pagka wala na yung threat, nagsasubside na o humuhupa na, nawawala na yung fear. Ibig sabihin, yan ay isang emosyon na natural sa isang tao. Yes, natural response. Pero kapag di po natin na-manage well, it can hold us back. Iyon ang tatalakayin natin ngayon. Ang totoo, hindi natin napapansin dahil sa takot. Nakikita natin yung mga importante sa atin, yung mga mahahalagang bagay. Halimbawa, yung takot mo na dumating ang panahon. Magsisi ka dahil hindi ka nakapag-spend ng enough time with parents, di ba? Ngayon, dahil sa takot na yon, You'll do things na masulit yung time with them po. tama. O gagawa kayo ng mga memories, magbabakasyon kayo, ibibigay mo yung gusto mong ibigay sa magulang mo, hindi ba? Para sumaya sila. Fear of losing loved ones po yan. Kasama talaga sa buhay yun eh. Hindi natin maaalis yun eh. Pero ibig sabihin, yung fear nga ang nagsisilbing indicator na, gawin mo na to. Para hindi mangyari yung kinatatakutan mo na magsisisi ka bandang huli. O kaya yung magkaroon ka ng poor health. Para lunasan yon, mag-exercise ka, kakain ka ng masusustansyang pagkain. Hindi Kasi ba? natatakot ka magkasakit. Tama. So, kung kukonklusyon na natin sa ganon, mula ron, Opo. healthy emotion yung fear. Nakakatulong sa tao. Okay. Pero paano po masasabi kapag hindi na normal yung fear? May tinatawag kasing natural response kaysa dun sa phobic response. Mamaya tatalakayin natin yung tungkol sa phobia para makita ng ating mga televiewers anong pinagkaiba ng fear at ng phobia. Ano-ano po ba yung mga respond ng tao kapag natatakot siya? May mga sintomas, halimbawa yung chest pain, yung chills, dry mouth, nausea, rapid heartbeat, shortness of breath, sweating, trembling, upset stomach. Okay. Sa pagkakataong ang tao ay nasa ilalim ng fear o nararamdaman niya yung takot, halimbawa, alam mo yung tinatawag na fight or flight Ay, opo. na response, di ba? Yes, Yung opo. fight, lalabanan mo yung kung ano man yung threat. Yung flight, yun, takbo yun. Tatakbo ka, run away. Takbo yun. Opo. Pero alam mo ba, meron ng ibang tinatawag na responses bukod sa po? fight or flight. Opo. May tinatawag na freeze. Pagka sa takot mo, yun yung immobile ka o hindi ka talaga gagalaw. Or di ka makagalaw talaga. Oo, para, halimbawa, takot ka ba sa aso? May pagkakataon bang? Opo, yung friend ko po, takot sa aso. Pagtatawid kami, tapos may nakita siyang aso, mas gusto Lalo niya. pag tumahol. Oo, hindi ba? Tapos patakbo. So, yung freeze, para hindi ka ma-detect nung kinatatakutan mo, hindi ka gagalaw. Mag-stop na lang muna hanggang lumagpas yung aso. May tinatawag ding tend and befriend. Opo. Yan yung karaniwan yan sa inyo, sa mga kababaihan. Kumbaga, pag may threat, natatakot na siya, ang gagawin niya, gagawa na lang siya ng positibo sa harap nung para sa kanya ay threat. Kumbaga, umiiwas siya na matrigger niya yung kinatatakutan Galit, niya. Baka mapunteriya siya eh. Kaya lumalabas yung tend and befriend. Yung play dead, hindi lang sa mga hayop yun, sa animals. Nangyayari din yun sa tao. Halimbawa, pagka wala na talagang pag-asa na makatakas dun sa sitwasyon na kinatatakutan niya, yun yung ginagawa ng tao. And then hanggang sa lumipas na Hanggang lumipas, tama, hanggang mawala na yung threat, yun, magpe-play dead siya. Opo. So nabanggit niyo po yung mga symptoms po, no, nung kapag may fear. Yung natural responses Opo. din. Kaya nga kapag hindi natin na-manage yung sarili natin,
at hindi natin na-manage yung fear, hindi po makakabuti sa atin. Halimbawa po, yung papunta sa paaralan, doon sa Opo. daan na yon, meron kang kinatatakutan. Anong tendency pag di mo na-manage yung fear? Hindi ka makakapasok. O hindi ka na talaga papasok. Hindi ka Apektado papasok. din yung pag-aaral, di ba? Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho. Yung interview sa 10th floor o kaya sa 20th floor, takot ka sa heights. Tas glass. O, di ba? Glass yung building. Kita mo yung, di ba? Kita mo yung labas na napakataas na nung... Pagka hindi mo na-manage yung fear sa sarili mo, dalawa lang yan. Hindi ka napupunta sa interview, so hindi ka magkakaroon ng trabaho. Oo, paano yun? O, yung isa, makapunta ka man sa interview, hindi ka ma-interview ng maayos. Yes. So, matatanggap ka kaya no pag di ka makausap ng maayos. So, Paano kung hindi. ang ibibigay sa yung trabaho sa rooftop? Yes. Hindi ba? Paano kung yun ang available na job para sa'yo? Hindi ba? You won't be able to perform well if you're Pag not able hindi to na-manage, manage your fear. yun. Yung phobia po, ano po yung pagkakaiba po niya sa fear? Katulad nga ng nabanggit natin kanina, ang fear ay isang natural na response ng tao sa isang threat. Ang phobia kasi, naiiba yung response niya. Ito kasi ay disorder na. Ito ay Okay. mental health problem. Okay po. So, yung iba't ibang phobia, kunyari, fear of mga insects, ganyan, fear of sleeping, and Merong ganon. May fear of sleeping, mayroong phobia doon. Yung tinatawag na somniphobia. Pero i-define muna natin yung phobia. Phobia, okay Phobia is an irrational fear of a specific object, situation, or activity that is out of proportion to the actual danger. Ang isa pang katunayang malaki, ang pagkakaiba niyan, ay yung coping strategies para sa fear. Iba yung sa coping strategy para sa mayroong phobia. Kapatid na Maki, paano po ba mag-react ang taong may phobia? Para masukat ng mga psychologists, nagbigay sila ng halimbawa. Halimbawa, ang isang tao ay diagnosed ng aerophobia, yung fear of flying. So, ibig sabihin, hindi yun makakasakay ng eroplano. At kung makasakay man siya ng eroplano, miserable siya sa buong biyahe. Paano kung ang biyahe niya ay 15 hours? So, sa bawat turbulence, sabi ng mga psychologists, sa bawat turbulence, nagre-renew yung panic niya. Sa bawat turbulence, nagre-renew. Isipin mo kung gaano kahirap yun. Namumutla siya sa buong panahon ng biyahe. Maaring umiiyak siya. Maaring nag-hysterical siya sa tindi ng sitwasyon niya, di ba? So, physically and emotionally talagang apektado po. Physiologically, sabi, Physiologically. kasama yon Opo. ayon sa mga psychologists. At kapag mas matindi ang sitwasyon ng may phobia, pagka mas matindi na yung phobia niya, ang ibig sabihin, hindi na talaga siya pupunta ng airport. O kahit may airplano man lang na dumadaan sa taas niya, may lumilipad, overhead, magfi-freeze Nararamdaman siya. na niya. Yes. Mamumutla, tatagaktak ang pawis. Di na siya makakakilos, di na siya makakausad. Kapatid na Maki, talaga napakalala po pala talaga. Kapag meron po kayong phobia, even the simplest things na na-enjoy mo sana, mga simpleng bagay na ginagawa mo, hindi mo na nagagawa. Yes, totoo yun. Lalo na may daan-daang iba't ibang phobia. Halimbawa, may phobia ka sa commitment, sa marriage, di ba? Yun yung tinatawag nilang gamophobia. Paano yun kung takot ka sa commitment? Habang buhay ka ng mag-isa. mag-isa. Hindi mabuti yun. Opo. May tinatawag na phobia sa pagluluto, yung magayrocophobia. Naku. Ikaw, nagluluto ka ba? Opo, nagluluto po ako paminsan-minsan. Di ba? Minsan si Oliver. si kapatid na Oliver, di ba? Opo. So pag may phobia ka sa pagluluto, hindi mo maasikaso yung sarili mo. At hindi mo maasikaso kung may pamilya ka na, kawawa naman ang pamilya, di ba? Yes. Mayroon ding phobia sa pagtulog, yung somniphobia. Naku. Kailangan ng tao yung pagtulog, Grabe hindi ba? po. Opo. So, ipinakikita lang natin kung gaano ang matindi at malalang epekto kapag hindi natin natutunang harapin yung ating takot o yung ating fear. Kaya mahalaga pa po pala na fear itself, kailangan ma-manage na natin para hindi na siya humantong po sa phobia. Tama, exactly. Kaya harapin natin ng totoo. Hindi natin maiiwasang makaramdam ng takot. Pero yung aalipinin tayo ng takot,
yun ang hindi normal. Ibig sabihin, Yes. parang pinapayagan na nating humantong tayo sa mas malalang sitwasyon. Naku, huwag nating hahayaan po yun, di ba, Tama. mga malaming viewers? Kailangan makontrol natin ng fear, ma-manage natin ng maayos. Kaya ano po ang mga coping strategies para ma-overcome po natin? Una, yung sa fear. Linawin muna natin sa ating mga televiewers. Mayroon pong dalawang klase ng coping strategy. Yung isa ay tama, yung isa ay mali. Ang maling coping strategy, yung babaling tayo sa illegal na droga o Yes. kaya sa magbibisyo tayo para malunasan. Ang totoo, hindi naman malulunasan ng mga ganon ang ating fear, kung ano man yun. At yung pagkikimkim, hindi natin maa-address. Yes, Hindi opo. natin maa-address yung underlying issues na yun ang dapat mong malunasan. Kaya hindi tama yung magkikimkim ka sa iyong sarili. Kasi sasabog ka rin eh. In the end, kapag Doon hindi nga mo na pupunta kaya. yung sa phobia. Opo. Pag hindi mo na-manage yung fear mo na yun. So ano po yung mga healthy coping strategies? Ayan, yung isang healthy na coping strategy ay take care of your health. Kasi yung fear, stress yan eh. So yung pag-iingat ng kalusugan, yung pag-exercise, yung pagkain ng masusustansyang pagkain, nakakabawas yan ng stress. Nakakatulong yun. Ang isa ay kailangan sanayin natin ng mindfulness. Ang ibig sabihin, negatibo na nga, hindi na nga maganda sa pakiramdam dahil may threat, kailangan mong ipihit sa positibo. Yes. Mag-isip ka ng masasayang Alaala. Memories. Diba? Memories, Opo. yan. So, kailangan yung negative self-talk, kapag nakaramdam tayo ng fear, i-challenge natin. Tapos, i-convert natin into positive self-talk. Yan. po. Yun yung mindfulness. At dapat makatagpo tayo ng social support. Hindi naman mahirap yan eh. Unang-unang social support, dapat yung support system natin, yung pamilya, yung mga kaibigan natin, di ba? Para ma-share natin sa kanila. Kailangan yun eh. Para hindi natin kimkimin. At baka makatulong din sila. Lalo na yung tamang kaibigan at tamang barkada. Hindi tayo tuturuan ng maling coping strategy. So, talking to a trusted friend po, Yan. trusted loved ones. Tama. So, mahalaga rin po, Kamaki, na i-acknowledge po natin yung fear, i-acknowledge natin na may phobia and I want to overcome this. Kailangan nating harapin yun. Kailangan nating magpakatapang. Hindi makatutulong yung pagiging duwag, yung karuwagan. Hindi tayo dadalhin sa magandang kalagayan. Kaya nga, so, ika nga, face your fear. Face your fear. Yes, you can do it. Kasi di ba po, mas marami pa pong mga bagay yung haharapin natin sa buhay na ito. So, kailangan nating maging napakatatag. Tama. Opo. Ngayon, kung ang response, kapatid na binis ng isang tao ay hindi na normal response, kundi yung sinasabi nga natin kanina, meron na siyang phobic response. Naalala mo yung binigay na halimbawa kanina, yung aerophobia. Opo. Yung may lumipad lang sa above your head, di ba? Oo, Hindi ka na makakilos dahil phobic response yun eh. Kailangan kumonsulta agad sa mga mental health professionals. Ayun. Mahalaga Ask yun. help. Yan. Kasi sila ay magpo-provide ng accurate diagnosis through psychological test at mula po ron, yung mga resulta nun ay magde-develop sila ng treatment plan. Depende po sa sitwasyon ng client at ilan sa ginagamit nila, kapatid na Vinis, ay yung CBT or Cognitive Behavioral Therapy. Ang isa ay yung exposure therapy. Yan yung gradually i-expose ka doon sa kinatatakutan mo. Halimbawa, takot ka sa ahas. Una, ang unang session, magkukwentuhan kayo tungkol sa ahas. Susunod na session, magpapakita ng picture, gradually. Sa susunod na session, laruang ahas. So, kailangan talaga mag-mindset ka na I want to overcome this. Kaya para kapag nandun po kayo sa counselor, sa therapy session, Tama. backed up ka ng lakas ng loob na lalabanan ko ito. Kaugnay niyan, kapatid na Vinis, yung layunin ng mga therapy, yung nitong therapy na pinag-uusapan natin, sabi nila, mas importanteng ma-address yung phobic mismong response, kung paano siya mag-react, kaysa dun sa pinanggalingan ng phobia. Sa atin, parang mas mahalaga, alamin mo ano bang pinanggalingan, ano bang root nito. Pero para sa kanila, ang gusto nilang unang gamutin, yung response, kung paano ka mag-react. Kasi natural nga kasing matakot. Yes. Di ba? So, ang ginagamot nila, yung
paano ako mag-respond? And we cannot control kasi yung environment natin, kung ano yung makikita natin, makakasalamuhan natin. Pero what we can control is our thoughts, our Yan, action. tama. Kaya pala doon sila nagbabase po kung paano ang respond mo doon sa situation. Magagawa mo yan kung may tama at aware ka kung ano ba ang fear. Kaya natin tinatalakay ngayon. Ito gradually. So yung kasunod nung kanina, pagkatapos ng laro ang ahas, yung talagang ahas na. Okay. Yun. Yung isa ay yung flooding. Opo. Baliktad naman to. Opo. Sa extreme agad yung therapy nila. Papalibutan ka ng kung ano kinatatakutan mo. Ilalagay ka dun sa gitna. So yung mga therapy na yan, yun ang ginagamot nun. Yung response mo maitama o hanggat maaari, maalis. Kaya ang mahalaga po talaga, we know how to cope and how to face our fears. Pagka-phobia, kailangan natin ng mental health professionals. Pero Malalaman naman natin yan kung ano ba. Alam ba, ikaw ba, anong kinatatakutan mo? Cockroach, O yan. daga, frog. Yun po yung mga Lalo pag kinatatakot. biglang sumusulpot, nakakagulat. Opo, yung mga ganun po. Pero, pagka wala naman yun, halimbawa, nagpakita ako sa iyo ng picture ng daga o kaya ng ipis, takot ka pa ba? Hindi naman Hindi po. naman. O yun, Opo. natural lang yun. Tsaka, siyempre, pag madumi, baka makasama sa kalusugan, hindi ba? Kaya ka nagre-react ng gano'n. Oo, kasi alam mo maraming germs and bacteria na hawak yun. Okay. Ang isa pa, kapatid na Vinis, yung medication. May tinatawag ng mga beta blockers. Yan yung nagbablock ng adrenaline. Yung lower heart rate, yun yung hinahabol ng Pinapakalma gamot na po. yun. Okay. Yung blood pressure. Kasi mga contributor yun para magkaroon ka ng anxiety, panic, at mapupunta siya sa phobia. So meaning, you ask for help po talaga kapag meron kang phobia para ma-manage mo yung fear. Tama. Opo. At sino pa po yung mga pwede po nating hingan ng tulong kapag po nagdaraan po tayo sa mga ganito, fear and phobia po? Pag phobia, yung professionals, psychologist at psychiatrist. Pero paalala lang, may nabanggit tayong medication. Mga televiewers po namin, wag po tayong mangangahas na gawin ito mag-isa. Maging yung nabanggit na therapy, yung exposure therapy, yung flooding, wag po tayong magko-conduct nun kung wala tayong lisensya. Nandyan po ang mga psychologist, nandyan po ang mga psychiatrist na totoong nakakaalam kung paano tayo tutulungan. So talaga po, kapatid na Maki, bawal pong mag-self-medication, self-diagnose. Diba po? Ang totoo, yung mga tinalakay natin ngayon, mga ginigiliw naming televiewers ay mga simple at maliliit na bagay lang. Mas marami pa ang malalaki at mas seryosong issue na dapat sa pagkakataong yon na ma-manage natin ang ating sarili para hindi tayo mapagtagumpayan ng mga ito. At higit po sa lahat, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan kung paano malalabanan ang ating mga kinatatakutan? Sa pagbabalik po ng Gabay sa Mabuting Asal. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in sa programang ito. Sa ginawa po nating pagtalakay kanina ay na-share po sa atin ang definition ng mga psychology sa fear. Ano-ano ang mga sintomas nito at ano-ano po ang pinagkaiba ng fear at ng phobia. Na-share din po sa atin ang mga coping strategies para huwag nang humantong sa phobia ang normal fear natin. Ang mga ibinigay pong halimbawa kanina ay mga simple at maliliit na bagay lang. Pero paano kung napakalaki at seryosong bagay na ang ikinatatakot ng bawat isa sa atin? Ang Biblia po ay may itinuturo na coping strategy laban sa takot o fear. Ganito po ang isinasaad sa awit 56, 3 hanggang 4, dinggin po ninyo. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa't nananalig ako. O Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Wala pong masama kung gawin natin ang mga coping strategy sa fear na itinuro ng mga eksperto, katulad po ng mga psychologist.
Wala rin pong masama na lumapit at humingi ng tulong sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan para magsilbing support system natin. Pero sana po, matularan po natin ang lingkod ng ating Panginoong Diyos sa talata na ating binasa. Ang sabi niya, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Ang pasya niya kung siya man ay makaramdam ng takot, ay sa Panginoong Diyos niya ilalagak ang kanyang pag-asa at tiwala. Huwag pong ang mangyayari na kapag kailangan natin ng suporta para tumulong sa atin sa pagkakataong natatakot tayo, ay last resort natin ang ating Panginoong Diyos. Dapat po sa mga pagkakataong tayo'y nakadarama ng takot, ay sa Kanya tayo maglagak ng pag-asa. Kaya kung napansin po ninyo, sa halip na lamunin siya ng takot, ay nagkaroon siya ng tapang na sa anuman at kanino man ay hindi siya matatakot. Ang sabi niya, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Pero lilinawin lamang po namin na hindi po niya ito sinabi upang mag-provoke o maghamon ng sino mang tao, kundi nagkaroon lang siya ng tapang at kumpiyansa sa magagawa sa kanya ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Siguro naman po, sang-ayon din po kayo na kapag hindi natin hinarap ang takot, gaano man kasimple at kaliit ito ay tiyak na hindi ito makatutulong sa atin. Bagkus ay makasasama pa nga sa ating buhay at pamumuhay. Maapektuhan po nito ang paghahanap buhay, pag-aaral, at ang pagkakaroon ng masasayang alaala kasama ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po tayo makakausad sa ating buhay at hindi natin makakamit ang ating mga pangarap. Ano pa po ang itinuturo ng Biblia na isang napakabisang coping strategy kung tayo man ay natatakot? Ganito naman po ang nakasulat sa 1 Pedro 5, ang talata po ay 7. Dinggin po ninyo. Sabihin ninyo sa Diyos ang tungkol sa lahat ng mga bagay na nakapagbibigay sa inyo ng lungkot o takot o galit. Iukol ninyo sa Kanya ang ginagawa ninyong pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon at bayaan ninyong maiwan ang mga iyon sa Kanya. Gawin ninyo ito sapagkat mahalaga kayo sa Kanya. Ang isa pa po sa paraan ng paglalagak ng tiwala sa ating Panginoong Diyos, katulad po ng nabanggit kanina, ay ang pananalangin. Sa ganoong paraan po natin masasabi sa Panginoong Diyos ang tungkol sa mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng takot. Ganyan po ang hinahangad ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, na ang lahat po ng mga kaanib nito ay maging mapanalanginin. Kaya marami po sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay may nakatatag na pansariling panalangin. At mayroon din pong panalangin pangsambahayan o family hour. Napakahalaga po na hindi lamang tayo marunong manalangin, kundi tayo ay mapanalanginin. Kailangan po natin yan, lalo na sa ating panahon ngayon, na laganap ang kaguluhan at kasamaan na nagdudulot sa tao ng takot. Kaya po sa mga nanonood na mga magulang, sana po tayo ang unang-unang marunong at nagsasagawa ng pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po nauuna, kundi dapat ay tayo ang nangunguna sa ating sambahayan sa paraang nagtuturo tayo at umaakay sa kanila na maging mapanalanginin din sila. Sa sitwasyon po ng daigdig ngayon, ang isang ikinatatakot natin na mga magulang ay ang pagdating ng araw na maiiwan natin ang ating mga anak. Paano na sila kung wala na tayo? Paano kung sila ay makadama ng takot? Yan po ay natural na isipan at damdamin ng isang magulang. Pero kung matuturuan po natin at malilikha po natin ang ating mga anak na maging mapanalanginin sa ating Panginoong Diyos, ay tiyak na hindi sila kailanman lalamunin at mapagtatagumpayan ng takot. Ano po ba ang kayang gawin ng Panginoong Diyos kung sa Kanya po natin ititiwala ang ating katakutan? Basahin po natin ang nakatala sa awit 34:4 hanggang talatang 5. Humingi ako ng tulong sa Panginoon at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga kinatatakutan. Ituon ninyo ang inyong paningin sa Panginoon. Sisikat kayong tulad ng araw at kailanmay hindi mamumula sa pagkapahiya. Kung mayroon mang
makapagpapalaya at makapagliligtas sa atin sa anumang kinatatakutan natin? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang kailangan lang ay ituon natin ang ating paningin sa Kanya o sa Kanya tayo lubos na magtiwala. Kung gawin natin ito, tiyak po na hindi tayo mapapahiya sapagkat kagaya po ng patotoo ng lingkod ng ating Panginoong Diyos, humingi ako ng tulong sa Panginoon at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga kinatatakutan. Sana po ay muli po kayong nagabayan ng mga salita ng Diyos. Hatid po ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asal. Magbabalik po kami. Welcome back po sa Gabay sa Mabuting Asal. At kapatid na Maki, bago po matapos ang ating programa, ano po ang inyong takeaway sa ating discussion about fear? Hindi ko nalalayuan yung naging discussion natin na sigurado naman na intindihan ng mabuti ng ating mga televiewers. Ang fear ay isang natural, normal na emosyon ng isang tao. Kaya hindi tayo dapat maguluhan kung nararamdaman natin yung takot. At tingnan natin yung kabilang banda. Mayroon palang mabuting dulot sa atin ng fear, di ba? Katulad ng ating tinalakay kanina. At lalo na, huwag nating kalilimutan na ang lapitan ay ang ating Panginoong Diyos. Gusto natin ng nakauunawa, gusto natin ng talagang makakaintindi sa atin, gusto natin ng makapagliligtas sa atin sa panahon ng ating katakutan. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Huwag natin siyang gagawing last resort. Yung nagawa na natin lahat, tapos siya ang ihuhuli natin na lalapitan. Kailangan siya ang unang-una nating naaalala sa mga ganitong sitwasyon. Opo, kapatid na Maki, tama po. Kaya mga mahal nating viewers, fear doesn't have to control you. Trust in God because God is in control. Maraming salamat po, kapatid na Maki, at maraming salamat po mga mahal naming televiewers sa patuloy na pagsubaybay sa Gabay sa Mabuting Asal. Sana makasama po namin kayo hanggang sa susunod na episode dito lang sa Gabay sa Mabuting Asal.